Magandang umaga sa aking mahal na mga subscribers. Pasensya na kayo kasi napaka-bagal ko mag-upload ng videos. So, nabisi ako sa aking mga gawain. Pero sa reels ko pala ay active naman ako masyado. Kasi maiksian. Dito sa aking YouTube channel ay talagang matagal. Kasi matagal talaga ang proseso kung mag-upload eh. Dami-dami. Kung minsan sa aking cellphone na yan na ginagamit sa camera, hirap din, nagluluko. So ngayon, ang akin gagawin dito, sayang na kahapon, nagluko din itong aking cellphone na ito. So, dahilan na ngayon, mag-cover ako ng aking content na ipakita sa inyo. Ito, kung tingnan nyo, ito ang simple ko lang na setup ng aking solar system. Ito ang aking main na ginagamit ko pang araw, mga 6 o'clock hanggang 4 o'clock. Ito ang gumagana. At then, ito, kasi hindi ko pa ito na-connect dati, itong isa nito, PIP5048 NGX series, battery-less to, kahit walang battery, gagana yan siya. Pero hindi maganda kung gusto mo talaga nang gumamit ng mga mabibigat na load. So, ipakita ko lang sa inyo ang aking setup. Ito, dalawang disconnect. May disconnect din dito. And then, ito ang aking combiner box. Yan. Itong combiner box ko, 63 amperes na DC breaker. Ito siya. Dalawa to. Bawat isang string na consist of 6 pairs, 300 watts na panel ay dito. And then, ang isa naman, yung sa top na yon 6 strings another, dito siya. So, ito may surge protector device ang mga bawat string. Ito ang mga fuses, dumadaloy dito ang mga positive bago dito pumunta. So, insakto na mga ano. Ito naman ay akin lang to pang testing kung mamatay si grid. At ito ang setup ko muna dito. Ito siya dumadaloy. Ipapakita ko maya-maya kung paano paganahin ang aking automatic transfer switch. Okay, ito ang dalawang disconnect ay kumbaga kung disabled ko ang solar energy galing doon sa solar panel ay dito lang ako mag-switch sa dalawa na ito. So pares depende sa anong aking i-switch off. So sa ngayon, ito humahatak siya ng malakas. Ito pang araw, halikan doon. Ito, kita nyo kung ilan ang kanya. Ito pala 8048 ito Max series ng MPP solar. Kita nyo, tingnan nyo. 112 volts ang isang string. Maaga pa kasi 7 o'clock pa lang, 7:10. Tapos 3.6 amperes, 415 watts. Ang second string niya ay 142 volts. And then 3.2 amperes. And then 462 watts. Ngayon, nag-charge sa ating baterya na 48 system volts, 48 volts na yon ay 11 amperes ang pumapasok dahil na umiingay siya. Okay. Now, ito ay pang backup ko lang ito sa gabi. Fully working na to. So, kung minsan sa gabi, ito lang ang gumagana. Wala nang solar panel na gumagana. Pero, konektado din ito sa solar panel sa dito lang na isang string na ito. Now, ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano natin paganahin itong ATS na ito. Kung halimbawa, i-paralyze natin ang ating solar, ano ba ang mangyayari? Siyempre, mag-shift siya dito sa aming grid, sa DU namin. Okay, lilipat ako doon. At ipakita ko pala dito sa inyo, ang ating ginawa dito sa loob. Ayan ang aking automatic transfer switch. Ang primary nito ay nasa sulat. And then ito lang ang backup. Kung wala siyang ma-sense na kuryente sa aking sulat, ay automatic po-proceed siya dito sa aking sa grid. Tandaan natin na ito ay 125 amperes. So mataas. Kasi kung magbili ka lang ng ETS, ang presyo niyan ay nasa ang presyo, ang kanyang amperes ay nasa 163 lang. So mababa. Ito naman ang tinatawag naman wall transfer switch. Laging naka-on ito ang dalawa na ito na breaker. Matataas ito, 250 amperes ang nandito. Yung dati na. Okay. So ngayon,
try natin na paganahin din yan. So ang gawin ko dito ay i-shut off ko ang una ang panel. Hayaan ko lang na naka-on pa ang battery. Ang panel i-switch off ko. Yan. At siyempre dito, gawin natin dito, i-shut off talaga natin muna para magana yun. Okay. Joel, i-focus mo Joel ang ating automatic transfer switch. I-off ko to. Okay. Now sa grid na po yan. Dahil in-off ko ang aking solar inverter. Ito ngayon, i-off natin para paganahin yung ating backup. So, i-off natin ang isang string. Tapos, ito din. Okay. So, ngayon, dito po. So, ngayon, dito, ay namatay na to. So, dahil nga, halimbawa, nagka-trouble ito ang sunod ko na pagaganahin. Ito actually, hindi yan nakakonect dito. Ito lang ang 12 na solar panel. Okay, now paganahin natin. So, una, tandaan natin na battery tayo. Paganahin natin yan. Now, mag-on yan. Okay. Now, tingnan natin muna na makakonect siya sa battery. Kailangan may connection siya sa battery bago tayo mag-connect dito sa solar panel. Okay. Now, automatic siya. Naka-on pala ito siya. Naka-on siya. So, dapat na-switch off natin ito kanina. Anyway. Now, ngayon, naka-on na siya. Solar na po yan. Ito. Solar na siya. Under solar. So far, simple lang. Pwede nga gawin ito ng tao na walang alam. Kasi gano'n ang akin Kung minsan wala naman ako dito. So, tinuturuan ko lang na yan lang ang switch na paganahin. At alam na nila. So yan po, kung magyari na magbagdang ito ang isa, ito ay gumagana. Pang-backup to, actually, buong magdamag to siya na gumagana. So ngayon, ang gawin, and then pinakita ko lang naman ito sa inyo na ito, ang backup nito ay gumagana. Ang model nito is PIT 5048 MGX. Pwede nito siya without battery. Tingnan natin without battery. Basta wala lang gaano. Oops, nagano siya, namatay na siya. Namatay siya kasi hindi sufficiente. Okay. Anyway, pero kung maganda ang sinag ng araw, pwede ito siya. Okay. Matagal naman siya communicate sa ating battery. Naka-on. Okay, nandiyan na siya. Hindi sufficiente ang init sa ngayon. So, dahilan na hindi nag-activate ang kanyang pagka-batteryless. So, mas maganda pa rin kahit ganito ang inverter ninyo ay kailangan may battery pa rin siya na connection off-grid. Actually, off-grid pala ako dito. So sa ngayon, okay. Ito, tingnan natin. Naka-on, naka-off to. So dahil nga, hindi ko na lang i-on kasi kanina gumagana na siya. I-off ko na lang yan. Okay. Now ngayon, proceed na tayo dito. Dito na natin pagganahin. Ang una natin na galawin ay yung ating switch sa battery switch ito patungo dito. So hindi siya nag-on kasi nga ipindutin mo pa. So ngayon, saka kung napindutin yan, akin na ay pagganahin na bias string. Yan. First string. And then sundan ko na siya ng second string. Ayan siya. And then ito pala, ang breaker na ito ay input ng grid ito. So kung gusto ko dagdagan na may connection ng AC, dito ko siya i-on. Pero so far hindi ko ginagamit yan. Ito naman kung brown out, malalaman to kasi umiilaw sa dyan. Matipis ito. Kaso lang hindi naman brown out ang diode. So ngayon, focus mo doon Joel sa ating ETS dahil i-on ko na ito. Okay. I-on ko na. Okay. So yun na po ang kanyang sistema dito sa loob. Napakasimple lang ng aking solar system.
At so far, mag-apat na rin na taon ito. Ang akin lang weakest dito ay yung battery cells ng LiFePO4. So, hindi siya nagtatagal dahil nga China lang na yung produkto na yan. So, napakalakas na ang sinag ng araw sa ngayon at yan, umiingay na siya. Now, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang doon sa labas ang aking solar panel doon na 24 pieces by 300 watts. Magpo 4 years na pala ito siya. So, lahat ito ay working at simple lang na paggawa. Hindi gaano mahirap. Hindi daming borlolo eh. May display lang ako sufficient na matagal na hindi nagluloko. Ang nagluloko lang dito sa akin yung battery. Ayan. Okay guys, dagdagan natin ito doon sa labas as we go along. Mamaya posisyon lang muna ako. Okay. Dito na ngayon tayo sa labas ng aking control room. At ito na po ang aking panel. Ito ay nasa total of 7,200 watts. Ito, kung bilangin natin to 1 pair, so ang bottom string ay nasa 6 pairs, which is 12 panels. And then ang top string ay ganun din, nasa 6 pairs din. So that is a total of 12. So para ito, okay naman siya, okay naman. Pinagawa ko ito sa China, nag-order ako. At ito nga customized ito. Ang ano lang, dami siyang mga dumiso ngayon, alikabok. So kailangan talaga linisin din ito. Regular na i-maintain mo. So ito ang nakapagbigay mataas ang tulong nito ng aming solar panel dahil matagal na siya. Siyempre gumagana pa rin. And then at least wala na akong binabayaran na kuryente sa DO or sa grid. So guys, minsan ang akala natin mahal nga talaga ang solar, pero ito ay nakakatulong sa environment. Wala itong carbon emission na makasira tayo ng environment. Dito ay pag may araw, kahit kunti, gumagana ito siya. So as long na titingnan mo lang, baka ang wire mo ay may mga putol-putol or either may mga halaman na katulad dito sa akin, maraming halaman, pero hinahayaan ko yan dahil importante na ang ventilation sa solar panel. Napakamahalaga po yan. Inelevate ko yan, hindi ko nilagay doon sa atip dahil sa atip ay mainit ang panel doon. Parang na-sandwich siya ng araw at saka sa bubong dahil mainit din ang bubong. Parang oven kung tawagin. So ito ay mounting, ground mounting po ito. So, ang initial cost ng solar ay mahal, pero the moment na mayroon ka na nagawa mo na yan ay talagang magpapasalamat ka. Masabi ko yan sa inyo dahil nasubukan ko na for nearly 4 years na off-grid ako at hindi ako nagsisi kung bakit pinunduhan ko ito na makagawa ng ganitong kalaki na solar array. Okay guys, yan lang siguro. Ito ang nagsusupport ito ng aming swimming pool pump doon. Mamaya ipakita ko sa inyo saglit. Okay guys, putulin ko muna ito and then hanggang sa muli nating pagkikita at doon naman isunod natin. Okay, bye. Dito tayo ngayon sa aming pump room ng aming ng aming swimming pool at ito ang pinapagana ng aming solar systems dito sa farm. So dalawa. Ito nga pala, ito ay ginawa ko yung control ng aking pool. Ito ay may mga relay controls diyan sa ilaw, dalawang contactor, may timers at saka yun lang, timer. So yun lang po ang aking pag-implement dito sa kanyang pool. Lahat-lahat nandito yan sa loob. So ngayon try natin na paganahin ito. Paganahin natin ito. Ito. So number 1, okay, naka-on, naka-ready na yan. So dito ang coverage. So yan po ang gana ng aming pool. At doon sa labas ating doon ka, doon, diretso ka doon. Lilinisin pa po ito dahil marumi at
hindi pa nalagyan ng chlorine. At ito mamaya ay i-vacuum pa ito. So ito na, so hindi maganda ang quality ng tubig sa ngayon, but sa ngayon ay lilinisin namin ito. So ito ang pinapagana ng aming solar ngayon doon sa malayo na yon. At ito ang kanyang sinusuplayan ng kuryente. So kung halimbawa nakadepend lang kami sa grid, sobrang laki ng kuryente dito. Imagine naabot dito ng presyo na nasa 12 to 15,000 a month noong hindi ko pa na-implement yan ang solar project ko. So far, ito ang nakatulong dahil without sun, ay anong mangyayari na lang, magdidepend ako sa aming grid. So guys, nasa inyo kung ano ang inyong tatahakin. Halimbawa, kung gustuhin nyo ang katulad nito, now, hindi kayo magsisi. Mahal lang sa initial costing, pero in the long term, ang makukuha nyo rin ang kanyang return on investment. Dahil kung baga kalkulahin mo dito, parang 7 years ang ROI nito. 7 years ka halimbawa nagbabayad sa Eleco or sa kuryente nyo, sa grid or Meralco, then wala ka pa rin solar na ganito. Iyon ang equivalent nito ng costing. Okay guys, yan lang po. Until sa sunod kong pagbabalik, pasensya na muna kayo kung hindi maganda ang mga video-video na ito. Hindi tayo professional. But pinag-iigian ko na maganda ang update na maibigay ko sa inyo. Bihira ako mag-upload dito sa YouTube, pero unti-untiin ko na maihabol yung iba. Okay guys, take care and God bless po sa inyong lahat. Bye!